Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating mga puso at sa ating pananaw sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sabi nila, ang kagandahan ay isang biyaya mula sa langit. Ngunit paano kung ang pinakamagandang bulaklak na ating hinahangaan ay siya palang nagtatago ng lason sa kanyang mga talulot? Paano kung ang mukhang anghel na pinapangarap ng lahat ay may pusong mas masahol pa sa isang demonyo? Samahan ninyo ako sa kwentong pinamagatang, Ang Huling Bituin. Ang tunog ng nababasag na salamin ay parang isang kidlat na gumising sa nananahimik na umaga sa loob ng Villa Amihan, kasabay ng pagkalat ng libu-libong piraso ng bubog sa makintab na sahig na gawa sa narra, ay ang pagkadurog din ng puso ni Amihan Reyes. Doon, sa gitna ng lahat ng iyon, nakaratay ang larawan. Isang larawan na kupas na, ngunit puno ng masasayang alaala. Ang larawan ng kanyang kasal, kasama ang yumaong asawa, ang nag-iisang lalaking minahalan niya ng buong buhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Isang oras lang ang nakalipas, ang umaga ay perpekto. Ang bango ng sinangag at kapeng barako ay nangingibabaw sa kanilang malawak na hapagkainan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa mga bintana, nagbibigay buhay sa bawat sulok ng marangyang tahanan. Sa kabisera, nakaupo ang kanyang nag-iisang anak na si Luan, ang ilaw ng kanyang buhay. At sa tabi nito, ang babaeng pakakasalan nito, si Mutia. Subuan mo na ako, mahal. Malamig na sabi ni Mutia. Ang boses ay parang musika sa pandinig ni Luan. Anything for my queen, sagot naman ni Luan. At buong pagmamahal na isinubo ang isang kutsarang kanin at tapa sa bibig ng kanyang nobya. Ngumiti si Mutia. Isang ngiting kayang tumunaw sa puso ng sino mang lalaki. Bumaling ito kay Amihan. Kain pa po kayo, nanay. Masarap po ang luto ninyo. Isang pilit na ngiti lamang ang naisukli ni Amihan. Salamat, Mutia. Sa bawat nanay na lumalabas sa bibig ni Mutia, sa bawat pagpapakita nito ng paggalang sa harap ni Luan, ay parang may kung anong kumikirot sa dibdib ni Amihan. Nakikita niya ang busilak na pagtingin ng kanyang anak para sa babae. Si Luan, na minsan nang nawalan ng ama at dumaan sa matinding kalungkutan, ay muling natutong ngumiti nang dumating si Mutia. At para sa isang ina, sapat na yon para subukan niyang tanggapin ang lahat, kahit pa mayroon siyang nararamdamang hindi tama. O sige na, aalis na ako, paalam ni Luan matapos uminom ng kape. Tumayo ito at humalik sa noo ng ina. Nay, I love you. Mag-iingat ka, anak. I love you too, sagot ni Amihan. Hinalikan naman ni Luan sa labi si Mutia. Isang halik na puno ng pag-ibig at pananabik. I'll see you later, my love. Mena, huwag mong masyadong papagurin ang sarili mo dito sa bahay, ha? Opo, mahal. Ako na ang bahala kay nanay. I love you, sagot ni Mutia. Kumakaway pa habang papalabas ng pinto si Luan. Sa sandaling sumarado ang pinto at umandar na palayo ang sasakyan ni Luan. Ang lahat ay nagbago. Ang matamis na ngiti sa labi ni Mutia ay naglaho na parang bula. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng nagyayelong tingin. Tumayo siya mula sa hapag. Hindi man lang niligpit ang pinagkainan at naglakad patungo sa sala na para bang siya ang reyna ng bilya. Sinundan lamang siya ng tingin ni Amihan. Ang puso'y muling kinakabahan. Ito na ang eksenang pilit niyang iniiwasan sa araw-araw. Ang pagbabago nganyo ni Mutia. Naglakad-lakad si Mutia sa sala. Hinahaplos ang mga mamahaling muebles na para bang sinusuri ang kalidad ng mga ito. Huminto siya sa isang side table kung saan nakapatong ang ilang mga picture frames. Kinuha niya ang larawan ng kasal ni Amihan. Ang tagal na pala nito.
Sabi ni Mutya. Ang boses ay walang bahid ng paggalang na naririnig ni Luan kanina. Panahon pa yata ng hapon. Hindi kumibo si Amihan. Pinanood lang niya ang babae. Alam mo, pagpapatuloy ni Mutya, habang nakatalikod pa rin, malapit na kaming ikasal ni Luan. Magkakaroon na rin kami ng sarili naming litrato. Mas bago, mas maganda. At sa paglalakad niyang pabalik, sa isang aksidenteng paggalaw, sumagi ang kanyang siko sa frame at doon na nangyari ang trahedya, ang pagbagsak, ang pagbasag. Ngayon, habang nakaluhod si Amihan at nanginginig na pinupulot ang bawat piraso ng bubog, lumapit si Mutya. Umupo ito sa tabi niya. Kunwari tutulong. Naku, nanay, I'm so sorry. Hindi ko po sinasadya, sabi ni Mutya sa boses na puno ng pagkukunwari. Sapat na para marinig kung sakaling may ibang tao sa paligid. Ngunit nang yumuko ito, idinikit nito ang bibig sa tainga ni Amihan at bumulong. Isang bulong na puno ng lason at panunuya, ang mga luma. At walang silbing bagay ay dapat lang itapon, tulad mo. Parang isang punyal na sumaksak sa puso ni Amihan ang mga salitang yon. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tumulo ito sa ibabaw ng larawang hawak niya, nababasa ang mukha ng kanyang yumaong asawa. Si Manang Tala, ang kanilang matagal ng kasambahay, ay lumabas mula sa kusina. Nakita niya ang lahat, ang pagbagsak ng larawan, ang pagbulong ni Mutya, ang pag-iyak ni Amihan. Sa kanyang mga mata, may nag-aalab na galit para kay Mutya at walang katapusang awa para sa kanyang amo. Walang imik na lumapit si Manang Tala. Nag-abot ng isang basahan kay Amihan para hindi masugatan ang mga kamay nito. Isang tingin lang ang ipinukol niya kay Mutya. Isang tinging nagsasabing, nakita ko ang ginawa mo. Ngunit ngumisi lang si Mutya. Tumayo ito, ipinagapag ang kanyang damit na para bang walang nangyari. Tiningnan niya si Amihan na parang isang basahan sa sahig. Ay, oo nga pala nanay, sabi niya sa isang masayang tono na lalong nagpatingkad sa kanyang kalupitan. Nabanggit ko na ba? Nag-usap kami ni Luan kagabi. We decided to move the wedding sooner, sa susunod na buwan na. Huminto sa pagtibok ang puso ni Amihan, 1 buwan. Pagkatapos ng kasal, dagdag pa ni Mutya habang naglalakad palayo. Siguradong magkakaroon na ng maraming pagbabago sa bahay na to. Naiwan si Amihan na nakaluhod sa sahig, hawak ang basag na larawan, napapalibutan ng mga bubog ng nakaraan at pinagmamasdan ang anino ng hinaharap na puno ng kadiliman. 1 buwan na lang ang natitira sa kanya para iligtas ang kanyang anak mula sa isang anghel na may pusong demonyo. Ngunit paano? Paano niya gagawin yon nang hindi tuluyang winawasak ang puso ni Luan? Pag-uwi ni Luan de Masalang sa Villa Amihan ng gabing iyon, isa lang ang nasa isip niya, ang mga ngiti ni Mutya. Dala niya ang isang buke ng mga paboritong bulaklak nito, mga puting rosas na sumisimbolo sa busilak at wagas nilang pag-iibigan. Sa kanyang pananaw, inaasahan niyang sasalubungin siya ng isang mahigpit na yakap at matamis na halik mula sa kanyang mapapangasawa. Ngunit sa halip, ang naabutan niya sa sala ay ang kanyang inang si Amihan, na tahimik na nakaupo sa paborito nitong silya. Hawak ang isang libro na halatang hindi naman binabasa. May bakas ng kalungkutan sa mga mata nito na hindi maikakaila. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Luan habang inilalapag ang mga bulaklak sa mesa. Lumapit siya at nagmano sa ina. Ayos lang ako, anak, sagot ni Amihan, ngunit ang boses niya ay walang sigla. Kumusta ang trabaho? Okay naman po, Nay. Maraming ginawa. Tumingin siya sa paligid. Nasaan po si Mutya? Nasa kwarto na niya. Maaga raw siyang mamamahinga. Mahinang sagot ni Amihan. Bago pa man makakilos si Luan para akyatin ang nobya, muling nagsalita ang ina. Anak, maaari ba tayong mag-usap sandali?
Nakaramdam ng kaunting kaba si Luan. Ang tono ng kanyang ina ay seryoso. Tungkol po saan, Nay? Huminga ng malalim si Amihan. Tungkol, tungkol sa picture frame na nabasag kaninang umaga. Agad na kumunot ang noo ni Luan at ang pag-aalala ay napalitan ng bahagyang pagkainis. Ito na naman. Nay, napag-usapan na po natin to kanina sa telepono, di ba? It was an accident. Mutya felt so bad about it. Alam ko, anak. Pero nag-atubili si Amihan, tila hinahanap ang tamang salita. Mahalaga sa akin ang larawang iyon. Iyon na lang ang isa sa mga natitirang alaala namin ng papa mo. At naiintindihan po yun ni Mutya, Nay. Grabe nga po ang yak niya sa akin kanina. Paulit-ulit siyang nagsosorry. She was so guilty she couldn't even eat her lunch properly. Paliwanag ni Luan, ang boses ay puno ng pagtatanggol para sa kasintahan, para sa kanya. Tapos na ang usapan. Isang aksidente iyon at ang mahalaga ay nagsisi na ang nakagawa. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang palakihin ng kanyang ina. Natahimik si Amihan. Nakita ni Luan ang sakit sa mga mata nito. Ngunit ang isip niya ay napuno ng mga alaala kung paano niya nakilala si Mutya. 1 taon na ang nakalipas. Kagagaling lang niya noon sa isang masalimuot na business deal. Para makapag-relax, dumaan siya sa isang maliit na coffee shop na hindi niya madalas puntahan. At doon, sa isang sulok, nakita niya ito. Si Mutya, simple lang ang suot nito, walang kolorete sa muka, at may hawak na libro. Ngunit may kung anong liwanag sa paligid nito na umagaw sa kanyang atensyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti ito. Isang ngiting nahihiya, ngunit napakatamis. Sa sandaling iyon, alam ni Luan na natagpuan na niya ang babaeng para sa kanya. Simple, mabait, at may busilak na puso. Hindi tulad ng ibang mga babaeng nakilala niya na ang habol lang ay ang pangalan at yaman ng kanyang pamilya. Si Mutya ay iba. Siya ang kanyang anghel. Anak, ang boses ni Amihan ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Sorry, Nay. May naalala lang po. Sabi niya, sakto namang dumaan si Manang Tala. May dalang isang tray ng tsaa para kay Amihan. Bago ito umalis, maingat nitong inilapag ang isang lumang magazine sa center table malapit kay Luan. Ang headline sa pabalat ay tumatalakay sa mga love scams at kung paano nabibiktima ang mga mayayamang negosyante. Sinulyapan lang ito ni Luan at mahinang natawa. Si Manang Tala talaga. Kung ano-ano ang binabasa. Isinantabi niya ang magazine na para bang isa itong basura. Hindi niya nakita ang pag-iling at malungkot na tingin ni Manang Tala bago ito tuluyang bumalik sa kusina. Nay, alam ko pong naninibago pa kayo na may ibang babae na dito sa bahay. Malumanay na sabi ni Luan, sinusubukang ipaintindi ang kanyang punto. Pero si Mutya na po ang buhay ko. Mabait siyang tao. Baka masyado lang kayong naging sensitibo dahil sa frame. Tumayo si Amihan, hindi na makapagsalita. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi dahil sa nabasag na larawan, kundi dahil sa pagkabulag ng kanyang anak. Nang makita ni Luan ang reaksyon ng ina, nakaramdam siya ng awa. Ayaw niyang masaktan ito, ngunit ayaw rin niyang isipin nitong masama ang ugali ni Mutya. May naisip siyang paraan para pagaanin ang loob ng dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Nay, sandali lang po, sabi niya, at mabilis na tumakbo palabas patungo sa kanyang sasakyan. Pagbalik niya, may dala na siyang isang maliit at eleganteng paper bag mula sa isang kilalang jewelry store. Iniabot niya ito kay Amihan. Nay, para po hindi na kayo malungkot. Ipinagawa ko na po ulit yung picture niyo ni Papa. Pinalagyan ko pa ng mas matibay na frame. Pagkatapos ay dumukot siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at tumamambad ang isang kumikinang na diamond necklace.
At ito naman po, sabi niya, ang mga matay nagniningning, ibibigay ko kay Mutya para naman gumaan na ang loob niya. Para maramdaman niyang kahit nagkamali siya, mahal na mahal ko pa rin siya at parte na siya ng pamilyang ito. Parang isang sampal kay Amihan ang tanawing iyon. Ang kasalanan ay ginantimpalaan. Ang kasinungalingan ay tinumbasan ng diamante. Hindi na niya kinaya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad paakyat sa kanyang silid. Nagtaka si Luan. Nay, saan po kayo pupunta? Huminto si Amihan sa paanan ng hagdan, hindi lumilingon. Magpapahinga na ako, anak. Pagod na ako. Naiwan si Luan na may pagtataka. Bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kanyang ina? Ginawa na niya ang lahat para ayusin ang sitwasyon. Pero bakit tila lalo lang itong lumala? Lumapit siya sa hagdan. Ang boses ay puno ng pagsusumamo na may halong babala. Nay, sana maintindihan niyo. Si Mutya ang buhay ko. Huwag po sana kayong gagawa ng kahit ano na ikakasira naming dalawa. Hindi sumagot si Amihan. Nagpatuloy lang ito sa pag-akyat. Bawat hakbang ay parang pasan ang buong mundo. At si Luan, naiwang nakatayo roon, hawak ang kumikinang na diamante. Isang simbolo ng kanyang pag-ibig na siya ring simbolo ng kanyang pagkabulag. Mula sa isang sulok ng pasilyo, narinig ni Manang Tala ang lahat. Narinig niya ang bawat salitang binitawan ni Luan, mga salitang tila patalim na humiwa sa puso ng kanyang ina. Nakita niya ang pagtalikod ni Amihan, ang balikat nitong bakas, ang bigat ng buong mundo, habang paakyat sa hagdan. Nakita niya ang pagkakatulog ni Luan sa katotohanan. Hawak ang diamanting simbolo ng kanyang bulag na pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang awa at galit na namuo sa dibdib ni Manang Tala ay naging isang matibay na desisyon. Hindi na maaari, hindi na siya pwedeng manatiling anino na lamang na nagmamasid sa dilim. Isinara niya ang kanyang mga mata at sa isang iglap, bumalik siya sa nakaraan. 15 taon na ang nakalipas. Ang hangin sa loob ng silid sa ospital ay amoy gamot at paparating na kamatayan. Nakaratay sa kama si Don Ricardo, ang yumaong asawa ni Amihan, ang butihing amo na itinuring siyang pamilya. Payat na ang katawan nito at mahina na ang paghinga, ngunit ang mga matay may talas pa rin. Tala, bulong ni Don Ricardo, ang boses ay bahagya ng marinig. Sir, sagot ni Tala, lumuluha habang hawak ang kamay ng amo. Si Amihan, si Luan, ang dalawang kayamanan ko. Hirap na sabi ng matanda. Alam kong iiwan ko na sila. Si Luan ay bata pa. Marupok ang puso. Si Amihan naman, masyadong mabait. Hindi siya palaban. Huminga ito ng malalim. Ikaw, Tala, hindi ka lang katulong sa amin. Pinsan kita, kadugo. Ipinapangako mo ba sa akin na hindi mo sila pababayaan? Maging anino kanila, maging mata at tainga. Protektahan mo sila, lalo na sa mga taong magbabalat kayo. Tumango si Tala, ang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Pangako, sir. Hanggang sa huling hininga ko, pangako. Ang alaalang yon ang nagsilbing apoy sa kanyang determinasyon. Iminulat niyang muli ang kanyang mga mata. Tapos na ang pagiging anino. Oras na para maging sandata. Kinabukasan, maagang naghanda ng almusal si Manang Tala. Gaya ng dati, ipinagtimpla niya ng kape si Mutya. Isang pagkakamali na sinadya niya. Nilagyan niya ito ng kaunting asukal, kahit alam niyang itim at matapang ang gusto nito. Ano ba to? Sigaw ni Mutya matapos humigop. Halos maibuga ang kape. Manang, bingi ka ba o sadyang tanga ka lang? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko ng matamis? Paumanhin po, senyorita. Mahinahong sagot ni Manang Tala. Nakayuko. Paumanhin. Yan lang ang alam mong sabihin. Patuloy ni Mutya sa pagsigaw, nasisiyahang may mapagbuntunan ng inis. Wala kang silbi.
Matanda ka na, ulyanin ka pa. Dapat sa mga katulad mo, pinapauwi na sa probinsya at pinag-aalaga na lang ng baboy. Habang tumatalsik ang laway ni Mutya sa galit, ang kamay ni Manang Tala na nakatago sa ilalim ng kanyang bestida ay dahan-dahang gumalaw. Ang luma niyang cellphone ay hindi kasing ganda ng kay Mutya. Ngunit meron itong isang importanteng function. Pindot! Nagsimula nang mag-record ang voice recorder. Gawan mo ako ng bago. Bilisan mo, baka malate pa ako sa spa appointment ko. Utos ni Mutya. Opo, senyorita. Sagot muli ni Tala. At habang nakatalikod para kumuha ng bagong tasa, isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na silid, isinara ni Manang Tala ang pinto. Inilabas niya ang cellphone at pinakinggan ang recording. Malinaw na malinaw ang bawat insulto, bawat paghamak ni Mutya. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Boses lang ito. Kayang-kaya itong itanggi ng sinungaling na babae. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Binuksan niya ang browser sa kanyang telepono. Ginamit niya ang natutunan sa panonood ng mga drama sa TV. Nag-search siya. Tiny hidden camera at spy cam for home. Lumabas ang daan-daang resulta. Natagpuan niya ang isang perpektong aparato. Isang maliit na digital table clock. Mukha itong ordinaryong orasan, ngunit sa loob nito ay isang high-definition camera na kayang mag-record ng tuloy-tuloy. Hindi ito kamahalan. Gamit ang perang naipon niya, hindi siya nagdalawang isip. In-order niya ito. Kinabukasan, naabutan niyang nag-iisa si Amihan sa hardin. Malayo ang tingin, tila walang buhay ang mga mata. Lumapit siya, may dalang isang basong tubig. Ma'am, magpahinga po muna kayo, sabi niya. Tumingin si Amihan sa kanya, ang mga matay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano tayo lalaban, Tala? Ayaw maniwala ni Luan. Lalo lang siyang magagalit sa akin. Hinawakan ni Manang Tala ang kamay ng amo. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. May awa ang Diyos. Lalabas din po ang katotohanan. May kung anong kapanatagan sa boses ni Tala na bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Amihan. Ilang araw ang lumipas. Isang hapon, habang naglilinis si Manang Tala sa sala, dumating ang delivery na hinihintay niya. Ang table clock. Sakto namang nasa labas si Mutya at nasa opisina pa si Luan. Tamang-tama ang pagkakataon habang iniisip niya kung saan ito ilalagay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi rehistrado sa kanyang contacts. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Hello? Hello? Sabi ng isang magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya. Sino to? Sino po sila? Pabalik na tanong ni Tala. Nagtatrabaho ka ba sa bahay ng mga di masalang? Tanong ng lalaki. Kinabahan si Tala. Bakit po? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago muling nagsalita ang lalaki. Ang boses ay mas mababa at may pahiwatig ng pagbabanta. Nandyan ba si Mutya? Sabihin mo sa kanya. Tumawag si Marco at sabihin mo, may utang pa siya sa akin na kailangan niyang bayaran. Kinabukasan ang sinag ng araw ay tila walang lakas na tumago sa mga bintana ng Bilya Amihan. Para kay Amihan Reyes, ang buong kabahayan ay nababalot sa isang dilim na siya lang ang nakakakita. Ang mga salita ng lalaki sa telepono, si Marco, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. May utang pa siya sa akin na kailangan niyang bayaran. Habang naghahanda ng almusal, sinadya niyang antayin na umakyat si Mutya sa silid nito para maligo. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis niyang pinuntahan si Manang Tala sa kusina, kung saan ito ay abala sa paghihiwa ng mga prutas. Tala, pabulong na tawag ni Amihan habang maingat na sumusumlyap sa hagdanan. Ma'am, sagot ni Tala, agad na huminto sa ginagawa. Yung lalaking tumawag kahapon, sigurado ka ba sa pangalan? Tanong ni Amihan. Opo, ma'am. Marco daw po. At malinaw na malinaw po ang sinabi niya. May utang daw po si Senyorita Mutya
na kailangang bayaran. Kumpirma ni Manang Tala, ang boses ay puno ng pag-aalala. Isang butil ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Amihan. Ito ay takot, oo. Ngunit ito rin ay isang pahiwatig, isang hibla ng katotohanan na maaari niyang hilahin. Ang kanyang pakiramdam ay hindi pala gawa-gawa lamang. Mayroong isang bagay sa nakaraan ni Mutya, isang bagay na kinakatakutan nitong mabunyag. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking yon, desididong sabi ni Amihan. Sa sandaling iyon, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Umakyat siya sa kanyang silid, isinara ang pinto, at kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng isang matalik na kaibigan at pinagkakatiwala ang abogado ng kanilang pamilya. David, kumusta? Bungad niya nang sagutin nito ang tawag. Amihan, napatawag ka. Ayos ka lang ba? Matagal na tayong hindi nagkikita. Sagot ng abogadong si David. Ang boses ay malumanay at magalang. Ayos lang ako, David. Pero may kailangan sana akong ipakiusap sa'yo. Isang pabor na napakaselan at kailangang manatiling sa ating dalawa lang. Naramdaman ni David ang bigat sa boses ng kaibigan. Ano yun, Amihan? Sabihin mo lang. Huminga ng malalim si Amihan. Kailangan kong mag-imbestiga ng isang tao. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. May kilala ka bang mapagkakatiwalaan? Isang private investigator. Natahimik si David sa kabilang linya. This sounds serious, Amihan. May problema ba? Isang malaking problema, David. Pero hindi ko pa masabi ang lahat ngayon. Ang masasabi ko lang, para ito sa kapakanan ni Luan. Sapat na ang pangalan ni Luan para maintindihan ni David ang lahat. Sige, Amihan. Naiintindihan ko. Mayroon akong kilala. Ang pinakamagaling sa larangang ito. I will arrange everything. Just text me the details. Discretion is guaranteed. Pagkababa ng telepono, gumaan ng kaunti ang dibdib ni Amihan. Sa wakas, meron na siyang ginagawa. Hindi na siya isang biktima na tahimik na naghihintay. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, masayang-masaya si Mutya na umuwi. May daladalang mga architectural blueprint. Inilatag niya ang mga ito sa malaking mesa sa sala sa harap ni Luan. Mahal, look. Masiglang sabi niya. Ito na, yung initial design para sa renovation ng bahay natin. Our future home. Lumapit si Luan. Ang mga matay nagniningning sa tuwa. Niyakap niya mula sa likod si Mutya. Wow, ang ganda, mahal. You have great taste. Sumulyap si Amihan mula sa kanyang kinauupuan. Nakita niya ang plano para sa unang palapag. Ang dating library ng kanyang asawa ay gagawing home gym. Ang garden ay lalagyan ng malaking swimming pool. Ngunit ang pinakamasakit sa kanya ay ang plano para sa ikalawang palapag. Dito, sabi ni Mutya, habang tinuturo ang isang bahagi ng plano. Itong kwarto ni nanay, since malapit lang sa master's bedroom, gagawin natin siyang entertainment room with a big screen and a sound system para kapag may mga bisita tayo, doon tayo magmo-movie marathon. Hindi makapaniwala si Amihan sa kanyang narinig. Ang kanyang silid, ang kanyang santuaryo, ay basta na lang buburahin. Tumingin siya kay Luan, naghihintay ng kanyang reaksyon. That's a great idea, mahal. Sagot ni Luan walang kamalay-malay sa sakit na idinudulot nito sa ina. Maganda yan para kapag nagkapamilya na tayo. Tumingin siya kay Amihan. Okay lang po yun, di ba, Nay? It's just a room. Mas maganda po kung ililipat natin kayo sa guest room sa baba para hindi na rin po kayo nahihirapang umakyat baba. Ang mga salita ni Luan na sinadya para maging maalalahanin ay tumusok na parang kutsilyo sa puso ni Amihan. Hindi na siya sumagot. Tumayo na lamang siya at tahimik na naglakad patungo sa kanyang silid, ang silid na may taning na ang mga araw. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, nakatanggap si Mutya ng isang text message mula ito sa isang hindi kilalang numero.
Mutya, si Marco to. Alam kong nandyan ka. Kailangan ko ng 100,000 pesos. Ngayon na. Kung hindi, baka mabisita ko dyan ang mapapangasawa mo at ang nanay niya. Marami akong pwedeng ikwento. Namutla si Mutya. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng purong takot. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang wallet ni Luan na aksidenteng naiwan sa kanyang bag. Inilabas niya ang isang credit card at mabilis na nag-type sa kanyang telepono. Isang malaking halaga ang kanyang inilipat. Ang perang pinaghirapan ni Luan ay napunta sa isang taong mula sa kanyang madilim na nakaraan. Makalipas ang 2 araw, habang nag-iisa si Amihan sa sala, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Ito na ang hinihintay niya. "Mrs. Reyes," sabi ng isang profesional na boses. "This is Mr. Santos, the private investigator referred by Attorney David." Yes. May balita ka na ba?" Kinakabahang tanong ni Amihan. "Mayroon na po, ma'am. Paunang impormasyon pa lang." Ang subject, si Mutya Almario, ay galing sa isang maliit at mahirap na bayan na tinatawag na Barrio Abo. According to local sources, she was previously engaged to a local businessman, ngunit bigla na lang pong nalugi ang negosyo ng lalaki. Pagkatapos noon, bigla na lang din pong nawala si Miss Almario sa baryo, hanggang sa napadpad na nga po siya sa Maynila. Kinilabutan si Amihan. Isang pattern, isang modus operandi. "Mayroon pa po, ma'am," dagdag ng investigador. "I'm sending you something on your phone right now. Isang lumang litrato na nakuha namin mula sa social media account ng isa sa mga kaibigan niya sa probinsya." Biglang nag-vibrate ang telepono ni Amihan. Isang picture message. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tumambad sa kanya ang isang larawan. Si Mutya. Ngunit ibang-iba, mas bata, mas simple, at may isang ngiti na hindi pa nakikita ni Amihan. Isang ngiti na totoo at puno ng kaligayahan. At sa tabi niya, nakaakbay, ay isang lalaki. Isang lalaking hindi si Luan. Ang kanilang mga muka ay magkadikit. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pag-ibig. Hawak na ni Amihan ang unang piraso ng ebidensya, ang unang patunay na ang anghel na minamahal ng kanyang anak ay may tinatagong nakaraan at marahil may tinatagong sungay. Ang mga sumunod na araw sa Villa Amihan ay naging tila isang digmaang walang salita. Si Amihan ay madalas na lamang manatili sa kanyang silid o sa hardin, umiiwas na makasabay si Mutya. Ramdam ni Luan ang tensyon sa pagitan ng 2 babae at ito'y nagdulot ng isang bigat sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pinili niyang isipin na ito'y bahagi lamang ng pag-a-adjust bago ang kasal. Ngunit sa kabilang dako, si Mutya ay hindi mapakali. Ang bawat tingin ni Manang Tala ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Ang matandang kasambahay ay laging nasa paligid, tahimik na nagmamasid, at sa mga mata nito'y may isang bagay siyang nakikita, paghuhusga. Alam ni Mutya na hindi siya nito gusto. At mas masahol pa, alam niyang naghihinala ito. Hindi siya maaring magkamali. Kailangan niyang mauna. Kailangan niyang sirain ang isang taong mas pinagkakatiwalaan ni Luan kaysa sa sarili niyang ina. Isang gabi, habang naghahanda sila ni Luan para sa isang dinner date, sinimulan na ni Mutya ang kanyang plano. "Mahal, nakita mo ba yung relo ko?" Tanong na niya. Ang boses ay puno ng pagkabalisa habang naghahalongkat sa kanyang jewelry box. "Yung bigay mo sa akin nung anniversary natin. Yung paborito ko?" Lumapit si Luan. Nakatatapos lang mag-ayos ng kanyang necktie. "Hindi ba nasa loob lang yan ng box mo, love?" "Wala eh. Sinigurado kong itinago ko dito pagkatapos kong maligo kanina. Pero wala talaga," sabi ni Mutya. Ang kanyang pagkabalisa ay unti-unting nagiging isang maliit na pagpanik. "Mahalaga yun sa akin, Luan." Ang relong tinutukoy niya
ay isang mamahaling Rolex na ibinigay ni Luan. Ito ang simbolo ng kanilang unang taon bilang magkasintahan. Agad na naging seryoso si Luan. Tinulungan niya itong maghanap. Hinalughog nila ang buong kwarto, sa ilalim ng kama, sa loob ng mga drawer, sa banyo. Ngunit wala kahit anino ng relos. Ang pagkukunwaring pagpanik ni Mutya ay naging tunay na mga luha. Paano to? Imposibleng mawala na lang yon, basta-basta. Hindi naman ako lumabas ng kwarto buong araw. Niyakap siya ni Luan. Shh! Tahan na, mahal. Mahahanap natin yan. Baka kung saan mo lang nailagay. Humikbi si Mutya sa dibdib ni Luan. Wala namang ibang pumasok sa kwarto ko buong araw, Luan. Maliban kay... Huminto siya na para bang ayaw niyang ituloy ang sasabihin. Sino, mahal? Tanong ni Luan. Maliban kay Manang Tala. Bulong ni Mutya. Ang boses ay nanginginig. Naglinis siya kaninang umaga nung nasa gym ako. Pero hindi. Imposible. Hindi naman siguro niya gagawin yon, di ba? Ang pagsabi niya ng imposible ang siyang nagtanim ng duda sa isipan ni Luan. Si Manang Tala? Kumunot ang noo ni Luan. Isang malakas na pagtanggi ang unang reaksyon ng kanyang puso. Si Manang Tala? Ang matandang nag-alaga sa kanya mula pagkabata? Ang nagtimpla ng gatas niya? Ang nagluto ng mga paborito niyang pagkain? Ang nandyan sa bawat pagiyak at pagtawa niya? Hindi. Imposible. Ngunit si Mutya ay umiiyak sa kanyang mga bisig, isang biktima na nanginginig sa takot. At ang relos ay nawawala. Mahal, ayokong magbintang, sabi ni Mutya. Kalimutan na lang natin. Bibili na lang tayo ng bago. Ang pagiging mabait at mapagparaya ni Mutya ang lalong nagtulak kay Luan. Hindi tama yon. Kailangan nating malaman ang totoo para sa kapanatagan mo at para mapatunayang inosente si Manang Tala. Buong pag-aatubili, sumama si Mutya. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa maliit na silid ni Manang Tala sa likod ng kusina. Kumatok si Luan. Walang sumasagot. Malamang ay inasahar din ito at nagdidilig. Tingnan lang natin, mahal. Mabilis lang, sabi ni Luan, mas para sa sarili niya kaysa kay Mutya. Binuksan niya ang pinto. Ang silid ni Manang Tala ay maliit, simple at malinis. May isang maliit na kama, isang lumang aparador, at isang altar na may imahen ng santo. Walang kahit anong bakas ng luho. Saan natin hahanapin? Tanong ni Mutya na para bang diring-diri sa paligid. Hindi ko alam, sagot ni Luan. Ang puso'y kumakabog. Pakiramdam niya ay isa siyang traidor sa paghalungkat sa pribadong gamit ng matanda. Tumingin si Mutya sa kama. Subukan mo sa ilalim ng unan, mungkahin niya. Isang mungkahin na napaka-inosente, ngunit puno ng kamandag. Lumapit si Luan sa kama. Nanginginig ang kamay na itinaas niya ang unan. At doon, sa ilalim ng punda na may burda pa ng mga bulaklak, nakita niya ito. Ang kumikinang na Rolex. Ang ginto at diamante nito ay tila isang ahas na tumuklaw sa kanyang mga mata, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang buong mundo niya ay huminto. Ang ingay sa kanyang isipan ay nawala. Napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Luan, tibulong ni Mutya, kasabay ng isang pagsinghap na puno ng pagkagulat at sakit. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Tala. May dalang isang basket ng mga bagong pitas na gulay. Natigilan siya nang makita ang dalawa sa loob ng kanyang silid at ang relos sa kamay ni Luan. Senyorito Luan? Senyorita? Anong... Napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Anong ginagawa niyo dito? Hindi makapagsalita si Luan. Ang pagkadismaya sa kanyang muka ay sapat ng sagot. Manang, bakit?
sabi ni Mutya. Ang mga luhay muling dumaloy. Bakit niyo to ginawa sa amin? Tinuring ka naming pamilya. Hindi. Hindi akin yan, sabi ni Manang Tala. Ang boses ay nagkakaroon na ng panginginig. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Maniwala kayo sa akin, senyorito. Lumuhod ang matanda sa sahig. Senyorito Luan, pinalaki kita. Kilala mo ako. Hinding-hindi ko magagawa yan. Ngunit ang nakikita ni Luan ay ang ebidensya sa kanyang kamay at ang kasintahang umiiyak sa kanyang tabi. Ang mga salita ni Tala ay parang hangin na lamang. Ang tiwalang inipon niya sa loob ng 30 taon ay gumuho sa isang iglap. Hinila niya patayo si Mutya at inakay palayo sa matandang nakaluhod. Manang, sabi ni Luan, ang boses ay malamig at walang emosyon, puno ng nasaktang puso. Itinuring ko kayong pamilya, pero hindi ko po matatanggap na may kasama tayo sa bahay na hindi tapat. Mag-empake na po kayo. Iyon na iyon, ang hatol ay naibigay na. Huwag po, senyorito, maawa po kayo. Pagmamakaawa ni Manang Tala habang gumagapang sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Hindi aalis si Tala. Lumingon silang lahat. Nakatayo sa may pinto si Amihan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tiningnan niya si Luan, hindi si Mutya. Narinig mo ang sinabi ko, Luan. Mananatili si Tala dito. Pero Nay, ninakawan niya si Mutya. Sigaw ni Luan, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi siya magnanakaw, simpleng sagot ni Amihan. Pero narito ang ebidensya. Giit ni Luan. Hindi pinansin ni Amihan ang sinabi ng anak. Naglakad siya palapit kay Manang Tala at tinulungan itong tumayo. Tumingin siyang muli kay Luan. Ang kanyang tingin ay diretso at hindi natitinag. Kung aalis si Tala, sabi niya, ang bawat salita ay may bigat at pangwakas na kahulugan. Aalis din ako. Ang mga salita ni Amihan ay bumagsak sa gitna ng silid na parang isang malaking bato na lumikha ng alon ng katahimikan. Kung aalis si Tala, aalis din ako. Hindi makapaniwala si Luan sa kanyang narinig. Ang kanyang ina, na buong buhay niyang kilala bilang isang babaeng mahinahon at hindi palaban, ay ngayon nakatayo sa harap niya, matatag na parang isang pader. Handang isakripisyo ang sariling tahanan para sa isang kasambahay. Nay, ano po bang sinasabi ninyo? Nanggigigil na tanong ni Luan. Ninakawan niya si Mutya. Ang ebidensya ay nasa kamay ko. Bakit mas pinaniniwalaan ninyo siya kaysa sa akin? Kaysa sa mapapangasawa ko? Isang malamig na tingin ang ipinukol ni Amihan sa anak. Dahil kilala ko si Tala, at dahil kilala dapat kita, Luan, ang anak na pinalaki ko ay hindi basta-basta humusga ng walang malalim na pag-unawa. Pag-unawa? Nay, anong hindi ko nauunawaan dito? Sigaw ni Luan, itinuturo ang relos. Wag na wag mong pagsasalitaan ng ganyan si Tala. Maring sabi ni Amihan, ang boses ay may awtoridad na ngayon lang naririnig ni Luan. Lumapit siya sa anak, ang mga matay nakatitig ng diretso. Hindi mo ba naisip, Luan, kung bakit sa loob ng 30 taon ay hindi niya tayo iniwan? Kahit noong mga panahong hirap na hirap tayo matapos mamatay ang papa mo. Hindi ba sumagi sa isip mo kung bakit ang katapatan niya ay higit pa sa isang ordinaryong empleyado? Natahimik si Luan. Ang mga tanong ng ina ay tila mga susing nagbukas ng mga pinto sa kanyang isipan na matagal nang nakasara. Nakita ni Amihan ang pagkalito sa mukha ng anak. Ito na ang sandali. Huminga siya ng malalim. Handa nang ibunyag ang isang lihim na itinago niya sa loob ng 15 taon. Dahil hindi lang siya kasambahay, dahan-dahang sabi ni Amihan, ang bawat salita ay may bigat. Pinsan siya ng papa mo, Luan. Kadugo natin siya.
Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa loob ng maliit na silid. Si Luan ay natigilan. Ang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang relos na hawak niya ay tila nawalan ng bigat. Napatingin siya kay Manang Tala, na ngayon ay umiiyak ng tahimik sa tabi ni Amihan. Tiningnan niya ito na parabang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Hindi bilang Manang Tala na tagaluto at tagalinis, kundi bilang Tala Reyes, ang kamag-anak na nangako sa kanyang ama na hindi sila pababayaan. Ano? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Luan. Ipinangako niya sa papa mo bago ito mamatay na aalagaan niya tayo. Pagpapatuloy ni Amihan. At tinupad niya ang pangakong iyon. Siya ang tunay na tagapag-alaga ng pamilyang ito, Luan. Kaya sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba, ang isang taong may ganitong kadalisay na puso ay magnanakaw ng isang relos? Yumanig ang mundo ni Luan. Ang pundasyon ng kanyang paniniwala ay gumuho. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, nakita ni Amihan ang pagkakataon. May pag-aalinlangan na sa mga mata ng kanyang anak. Kailangan niya itong sundan. Mula sa bulsa ng kanyang bestida, inilabas ni Amihan ang isang litrato. Ang litratong ipinadala ng imbestigador. Kung ang katapatan ni Tala ang pinagdududahan mo, sabi ni Amihan, iniaabot ang litrato kay Luan. Paano naman ang katapatan ng babaeng ito? Kinuha ni Luan ang litrato. Nakita niya ang kanyang mutya, masayang nakaakbay sa isang lalaki. Ang kanilang mga ngiti ay abot tenga. Isang panibagong suntok sa kanyang sikmura. Tumingin siya kay Mutya, naghahanap ng paliwanag. Ngunit si Mutya ay isang dalubhasang aktres. Sa sandaling makita niya ang litrato, isang malakas na pagsinghap ang kanyang pinakawalan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at pagkatapos ay bumuhos ang mga luha na parang ulan. Ang litratong yan. Humahagulgol na, sabi ni Mutya. Paano ninyo nakuha yan, nanay? Tumingin siya kay Luan. Ang muka ay puno ng sakit at bighati. Luan, yan si Kuya Leo, ang pinsan ko. Hinawakan niya ang litrato. Ang mga daliri ay nanginginig. Siya ang nag-alaga sa akin nung bata ako. Para ko na siyang kapatid. Ang litratong yan ay kuha 1 linggo bago siya. Huminto siya. Hindi maituloy dahil sa paghikbi. Bago siya mamatay, niyakap ni Luan si Mutya. Anong nangyari sa kanya, mahal? Nalunod siya, Luan. Sabi ni Mutya, isinubsob ang mukha sa dibdib ni Luan. Nalunod siya dahil sinagip niya ako. May biglang humampas na malaking alon habang naliligo kami sa dagat. Ako dapat yun ni Luan, ako dapat ang namatay. Ang kwento ay perpekto. Puno ng trahedya, puno ng kabayanihan. At higit sa lahat, ginawa nitong kontrabida si Amihan, isang masamang matanda na gumamit sa alaala ng isang patay para lamang manira. Bumaling si Luan sa kanyang ina. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan na ngayon ng galit at pagkadismaya. Nay, paano niyo nagawa to? Sabi ni Luan. Ang boses ay basag. Paano niyo nagawang gamitin ang isang masakit na alaala laban kay Mutya? Hindi ko akalain na kaya niyong maging ganito kalupit. Parang sinampal si Amihan. Ang kanyang alas ay naging isang patibong laban sa kanya. Habang nagaganap ang lahat ng drama, si Manang Tala, na bahagyang nakabawi na ng lakas ng loob, ay nakahanap ng pagkakataon. Kukuha lang po ako ng tubig. Paalam niya. Walang pumansin sa kanya. Mabilis siyang naglakad, hindi patungo sa kusina, kundi sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isip ay determinado. Kinuha niya ang bagong table clock mula sa isang nakatagong lalagyan. Maingat niyang inalis ang luma at halos kaparehong orasan sa ibabaw ng side table at ipinalit ang bago. Ang table clock na may nakatagong mata at tainga.
Ang huling pag-asa nila. Pagbalik niya sa silid, yakap-yakap pa rin ni Luan si Mutya na ngayon ay humihikbi na lang. Sumusobra na po kayo, Nay, sabi ni Luan. Ang tingin ay malamig. Hindi ko na po hahayaan na saktan ninyo pa si Mutya. Nang gabing iyon, matapos niyang ihatid si Mutya sa kwarto nito, kinatok ni Luan ang silid ng kanyang ina. Mia, sabi niya nang buksan ni Amihan ang pinto. Ang galit kanina ay napalitan ng isang malungkot na resignasyon. Mahal na mahal ko po kayo, pero hindi ko kayang mamuhay sa isang tahanan kung saan ang asawa ko ay laging inaatake at pinaghihinalaan. Huminga siya ng malalim bago binitawan ang mga salitang tuluyang dudurog sa puso ni Amihan. Siguro, pagkatapos naming ikasal, mas mabuti kung kami na lang ni Mutya ang hahanap ng sarili naming bahay. Ang mga salitang binitawan ni Luan ay hindi lang sumara sa pinto ng silid ni Amihan. Isinara nito ang lahat ng bintana ng pag-asa sa kanyang puso. Mas mabuti kung kami na lang ni Mutya ang hahanap ng sarili naming bahay. Ang sarili niyang anak, pinapalaya siya sa sarili nitong buhay. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Amihan ay naging isang malaking kahon ng yelo. Si Luan, sa kagustuhang pagaanin ang loob ni Mutya, ay naging mas malambing dito sa harap ng lahat. Si Mutya naman, na ngayong alam na niyang nasa kanya ang buong tiwala ni Luan, ay hindi na nag-abalang magpanggap. Ang mga tingin niya kay Amihan at Manang Tala ay puno na ng pagtatagumpay at panunuya. At si Amihan, siya'y naging isang multo sa sariling pamamahay. Hindi na siya lumalabas sa kanyang silid, maliban na lang kung kakain. Isang hapunan na puno ng pilit ng ngiti at mabibigat na katahimikan, maghapon siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo, ngunit wala namang nakikita. Hawak niya ang litrato ng kanyang yumaong asawa. Ricardo, mahal, anong gagawin ko? Bulong niya sa hangin. Natalo na yata ako. Ang anak natin ay nasa bingit ng kapahamakan at wala akong magawa. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapurol na kawalan ng pag-asa. Tumigil na rin ang pagtawag ng investigador. Anong silbi ng katotohanan kung ang taong pinakamahalaga sa kanya ay bulag dito? Isang gabi, sinubukan ni Luan na kumatok. Nay, pwede po ba tayong mag-usap? Hindi sumagot si Amihan. Hindi niya kayang harapin ang anak. Hindi niya kayang makita sa mga mata nito ang paghuhusga at pagkadismaya. Sa kabilang banda, ang mundo ni Mutya ay puno ng kulay. Maghapon siyang nasa labas, abala sa paghahanda sa dream wedding niya. Isang araw, umuwi siyang may dalang mga magazine ng pangkasal. Masayang masaya. Look, Manang, bay sabi niya kay Manang Tala, ipinapakita ang isang pahina kung saan nakalarawan ang isang napakagandang wedding gown. Ito ang isusuot ko, gawa ng isang sikat na designer. Aabot yata ng $250,000. Pero sabi ni Luan, anything for you, my queen. Humalakhak siya, isang tawang puno ng kayabangan. Si Manang Tala ay tumangulang, ngunit sa loob niya, ang galit ay parang kumukulong bulkan. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang mga gawain, isinasara niya ang pinto ng kanyang silid. Ang kanyang huling alas, ang table clock, ang tanging pag-asa niya. Sa tulong ng isang murang card reader at ng kanyang cellphone, tinitiis niyang panoorin ang mga video na nare-record nito araw-araw. Ang una niyang nakuha ay mga ordinaryong eksena lang. Si Mutya na nanonood ng TV. Si Mutya na nagbabasa ng magazine. Si Mutya na nakikipag-usap sa telepono sa mga kaibigan niya. Ipinagmamalaki ang kanyang engagement ring. Walang silbi. Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Manang Tala. Isang gabi, habang abala ang lahat, nakita niya si Mutya na may kausap sa telepono sa sala kung saan nakapwesto ang orasan. Pabulong lang ito, ngunit tila iritado. Pagkatapos ng tawag,
Sinilip niya ang cellphone ni Mutya na naiwan sa mesa. Ang pangalan sa screen, Marco. Kinabahan si Manang Tala. Ito na yon. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Hinintay niyang maging tahimik ang buong bahay. Pagpatak ng alauna ng madaling araw, dahan-dahan siyang lumabas at kinuha ang memory card mula sa orasan. Bumalik siya sa kanyang silid, ang puso'y kumakabog ng malakas. Isinaksak niya ang card sa kanyang cellphone. Ilang oras ng video. Hinanap niya ang eksena kung saan kausap ni Mutya si Marco. Ang audio ay mahina, ngunit naririnig. Puro ito tungkol sa pera at pagbabanta. Ebidensya, oo. Ngunit hindi sapat para gisingin ang isang lalaking tulog sa pag-ibig. Nagpatuloy siya sa pag-scan. Halos madaling araw na. Ang kanyang mga mata ay pagod na. Ang kanyang pag-asa ay unti-unti nang nauubos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para magpahinga sandali. Ngunit sa kanyang pagod, napindot niya ang isang bahagi ng video timeline. Bigla, isang malakas na tawa ang pumuno sa katahimikan ng kanyang silid. Tawa ni Mutya. Agad na napamulat si Manang Tala. Galing ito sa video. Iyon ang hapon kung kailan umuwi si Mutya galing sa pagsusukat ng wedding gown. Kausap nito ang isang kaibigan sa telepono. Malakas ang boses, puno ng pagtatagumpay. Itinaas ni Manang Tala ang volume. Oo girl, akala ng tangang, yun mahal ko siya. Narinig niyang sabi ni Mutya, kasunod ng isang malutong na halakhak. Ang kailangan ko lang ay ang pera niya. Ang yaman, grabe. Ang dali-daling utuin. Isang yak ko lang, lumuluhod na. Nanigas si Manang Tala. Ito na. Ito na ang lason. Nagpatuloy si Mutya sa kabilang linya. At yung nanay niya, naku, yung matandang yon, akala niya matalino siya. Trying hard mag-imbestiga, nagpakita pa ng lumang litrato. Konting drama lang about my dead cousin ayon, talo na siya. Pagkatapos ng kasal, sisiguraduhin kong palalayasin ko na ang matandang yun sa sarili niyang pamamahay. Ako na ang magiging reyna ng Villa Amihan. Hindi na makahinga si Manang Tala. Hawak na niya ang sandata. Ang pinakamatalim na sandata. Ang katotohanan mismo galing sa bibig ng demonyo. Mabilis niyang isinave ang video file. Ginamit niya ang natitirang lakas para isalin ito sa isang luma, ngunit gumaganang USB flash drive na nakatago sa kanyang aparador. Hawak niya ito ng mahigpit. Ang malamig na metal ay parang nagbibigay init sa kanyang nanginginig na mga kamay. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya palabas ng kanyang silid at umakyat sa ikalawang palapag. Huminto siya sa tapat ng pinto ng silid ni Amihan. Ang ilaw sa ilalim nito ay patay. Ngunit alam niyang gising pa ang kanyang amo. Gising at nagdurusa. Kumatok siya ng 3 beses. Mahina, ngunit sapat na para marinig. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Umalis na kayo. Narinig niyang sabi ng isang mahinang boses mula sa loob. Boses ni Amihan, basag at walang buhay, ngunit hindi umalis si Manang Tala. Idinikit niya ang kanyang bibig sa siwang ng pinto. Ma'am, bulong niya. Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong pag-asa. Oras na po para lumaban. Ang bulong ni Manang Tala sa labas ng pinto ay parang isang posporong sinindihan sa loob ng madilim na silid ni Amihan. Oras na po para lumaban. Dahan-dahang tumayo si Amihan mula sa kanyang kama. Ang pagod at kawalan ng pag-asa na bumabalot sa kanya sa loob ng maraming araw ay unti-unting napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang babaeng nagbukas ng pinto ay hindi na ang Amihan na talunan. Ang mga mata niya'y may apoy. Ipinakita ni Manang Tala ang USB. Ikinuwento niya ang lahat. Habang pinapanood ni Amihan ang video,
Sa maliit na screen ng cellphone ni Tala, ang bawat salita ni Mutya ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy sa kanyang puso. Ang sakit ay naging galit. Ang galit ay naging lakas. Kinabukasan, isang kakaibang amihan ang bumaba para sa almusal. Nakangiti siya. Isang nangiting hindi nakita ni Luan sa loob ng mahabang panahon. Magandang umaga. Bati niya. Ang boses ay masigla. Nagulat si Luan at maging si Mutya. Magandang umaga po, Nay. Sagot ni Luan. Masaya sa biglaang pagbabago ng ina. Luan Mutya, sabi ni amihan. Naisip ko lang, ilang linggo na lang at ikakasal na kayo. Gusto ko sanang maghanda ng isang espesyal na hapunan para sa inyo. Para sa ating tatlo. Para na rin makabawi ako sa mga nagdaang araw. A simple family dinner. Para magkaayos-ayos na tayo. Nagkatinginan si Luan at Mutya. Para kay Luan, ito ang sagot sa kanyang mga dasal. Para kay Mutya, ito ang hudyat ng kanyang ganap na pagtatagumpay. Ang matanda ay sumuko na. That's a wonderful idea, Nay! Masayang sabi ni Luan. Naku, salamat po, Nanay. Nakakatuwa naman pong maririnig yan, sabi ni Mutya. Ang boses ay pinatamis palalo. At para maging mas espesyal, dagdag ni amihan, inimbita ko na rin si Attorney David, ang ninong mo Luan, para naman may basbas na rin siya sa inyo bago ang kasal. Walang nakitang masama si Luan dito, ngunit sa isang iglap, may kung anong kaba na gumuhit sa dibdib ni Mutya. Isang abogado? Bakit? Ngunit agad din niya itong iwinaksi. Ano naman ang magagawa ng isang abogado? Ang lahat ay nasa panig niya. Nang gabing iyon, ang hapagkainan ng Villa Amihan ay napuno ng mga paboritong pagkain ni Luan. Ang kapaligiran ay magaan, ngunit sa ilalim nito ay may isang kuryenteng ramdam ng lahat. Si Attorney David ay dumating, magalang at propesyonal gaya ng dati. Ang hapunan ay naging isang dula-dulaan. Si Mutya ang bida, nagpapakitang gilas bilang perpektong mapapangasawa. Si Luan ang kanyang masayang kapareha. Si amihan naman ang mapagmahal na ina na sa wakas ay natutong sumuko. Cheers! Sabi ni Luan. Itinaas ang kanyang kupita ng wine. Para sa aking mag-ina at para sa aming bagong simula. Cheers! Sagot nilang lahat. Matapos ang hapunan, habang nagkakape, tumayo si amihan. Ang nangiti sa kanyang labi ay nanatili, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso na. Dahil espesyal ang gabing ito, panimula niya. May inihanda akong isang maliit na sorpresa para sa inyo, Luan at Mutya. Isang video presentation ng mga alaala. Nagpalakpakan si Luan at Mutya. Iniisip na ito'y isang slideshow ng mga baby pictures ni Luan. Tala, tawag ni amihan. Mula sa isang sulok, lumabas si Manang Tala. Sa kanyang kamay, ang maliit na USB. May isang malaking flat screen TV sa dingding ng dining area. Kalmado, ngunit may panginginig sa kamay. Isinaksak ni Manang Tala ang USB. Ano to, Nay? Home videos? Natatawang tanong ni Luan. Something like that, anak. Sagot ni amihan. Panoorin ninyo. Di bumukas ang TV. Ang unang lumabas sa screen ay ang mukha ni Mutya. Naglalakad sa sala. Ang video ay kuha mula sa isang kakaibang angulo. Mula sa table clock. Ngunit malinaw. Bakit ako yan? Nagtatakang tanong ni Mutya. Ang kaba ay nagsisimula nang kumalat sa kanyang sistema. Biglang tumunog ang telepono sa video. Sumagot si Mutya. At pagkatapos, ang kanyang tawa, isang tawang nakakakilabot, ay pumuno sa buong silid kainan. Oo, girl. Akala ng tangang yun mahal ko siya. Ang ngiti sa mukha ni Luan ay naglaho na parang bula. Napalitan ito ng pagkalito. Tumingin siya kay Mutya. Anong to mahal? Isang joke?
Namutla si Mucha. Napatayo siya. Patay niyo yan. Anong kalokohan to? Ngunit walang pumansin sa kanya. Ang lahat ng mata, lalo na ang kay Luan, ay nakapako sa screen. Ang kailangan ko lang ay ang pera niya. Ang yaman, grabe. Ang dali-daling utuin. Isang yak ko lang lumuluhod na. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa mukha ni Luan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Ang mundo niya ay nagsimulang umikot. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga matay puno ng sakit at awa para sa kanya. At yung nanay niya? Nako, yung matandang yun. Pagkatapos ng kasal, sisiguraduhin kong palalayasin ko na ang matandang yun sa sarili niyang pamamahay. Tapos na. Ang bomba ay sumabog na. Si Luan ay napaupo. Ang muka ay nasa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Isang hikbi. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa siya'y umiiyak na ng tuluyan. Isang pag-iyak ng isang taong nawasak ang buong pagkatao. Hindi totoo yan. Sigaw ni Mucha. Ang boses ay puno ng desperasyon. Edited yan. Gawa-gawa lang yan ng nanay mo para sirain tayo. Sinugod niya ang TV, akmang huhugutin ng saksak. Ngunit hinarang siya ni Attorney David. Umupo ka, Miss Almario, sabi nito. Ang boses ay matigas. Wala kayong karapatan. Hindi na natapos ni Mucha ang kanyang sasabihin. Biglang bumukas ang pinto ng dining area. Isang lalaking hindi nila kilala ang pumasok. Ang muka'y puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Marco. Mucha! Sigaw ng lalaki. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Kasunod niya ang dalawang pulis. Sa sino ka? Nanginginig na tanong ni Mucha. Umatras na parang isang basang sisiw. Hindi mo na ako kilala? Sabi ni Marco. Lumalapit. Matapos mong ubusin ang lahat ng pera ko? Matapos mong iwan ako na bangkarote at walang-wala? Sinungaling ka. Tumingin siya kay Luan. Pagkatapos ay kay Amihan. Huwag kayong maniwala sa kahit anong sasabihin ng babaeng, yan, isang ahas yan. Ginamit niya ako. At sigurado ako, ginagamit niya rin kayo. Sa wakas, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Mucha. Wala na siyang lusot, wala nang kasinungalingan, wala nang mga luha. Ang natira na lang ay ang hubad at pangit na katotohanan. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang magandang muka ay nabalot ng purong takot. Tumingin siya kay Luan, isang huling pagtatangka. Luan, mahal. Ngunit ang lalaking tumingin sa kanya pabalik ay hindi na ang Luan na kilala niya. Ang pag-ibig sa mga mata nito ay patay na. Ang natira na lang ay abo at pagkasuklam. Ang pag-alis ni Mucha sa Villa Amihan ay hindi maingay. Walang sigawan, walang pagmamakaawa. Matapos siyang kausapin ng mga pulis at ni Attorney David sa isang sulok, kasama ang humahabol sa kanyang si Marco. Dahan-dahan na lamang siyang inakay palabas. Ang kanyang magandang mukha ay blanko. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Ngunit sa huling sandali, bago siya tuluyang mawala sa pinto, lumingon siya. Hindi kay Luan, hindi kay Manang Tala, kundi kay Amihan. Isang tingin, isang malamig, matalim na tingin na puno ng pagkasuklam. Hindi ito tingin ng pagsisisi, kundi tingin ng isang talunang manlalaro na nasukol at sa isang iglap nawala na siya, nilamon ng gabi at ng mga kumukutitap na ilaw ng sasakyan ng pulis. Naiwan sa loob ng dining area ang isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang basag na paghikbi ni Luan. Niligpit ni Attorney David ang kanyang mga papeles. Lumapit siya kay Amihan. Ako na ang bahala sa lahat, Amihan. Mahinang sabi niya. Sisiguraduhin naming mananagot siya sa batas, hindi lang para sa ginawa niya kay Marco, kundi para na rin sa attempted fraud sa pamilya ninyo.
Tumangulang si Amihan, hindi maialis ang tingin sa kanyang anak. Salamat, David. Maraming salamat sa lahat. Nang makaalis na ang lahat, ang naiwan na lang ay sila. Si Amihan, si Manang Tala, at si Luan. 3 taong winasak ng isang bagyo. Dahan-dahang tumayo si Luan. Hindi siya tumingin sa kanino man. Para siyang isang sundalong sugatan na pilit na naglalakad palayo sa gera. Bawat hakbang paakyat sa hagdanan ay tila isang napakabigat na pasanin. Nang marating niya ang kanyang silid, marahan niyang isinara ang pinto. At pagkatapos, nagsimula ang isang tunog na yumanig sa buong kabahayan, ang pag-iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat. Isang pag-iyak na hindi na nagmula sa isang matipunong lalaki, kundi sa isang batang paslit na ngayon lang nalaman na ang mundo ay puno ng kasinungalingan. Nagkatinginan si Amihan at Manang Tala. Ang kanilang mga puso ay parehong dinudurog para sa bata. Hinayaan muna ni Amihan na ilabas ng anak ang lahat ng sakit. Pagkaraan ng halos 1 oras, dahan-dahan siyang umakyat. Ang pinto ng kwarto ni Luan ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang, nakita niya ito. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang malapad nitong balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi. Pumasok si Amihan sa loob. Hindi siya nagsalita. Umupo siya sa sahig sa tabi nito. Hindi niya ito niyakap. Hinayaan lang niya itong maramdaman na naroon siya. Sa gitna ng pagkawasak ng mundo nito, may isang bagay na nanatiling totoo at hindi nagbago, ang kanyang ina. Ilang minuto silang nasa ganoong posisyon. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Luan. Hanggang sa dahan-dahan, inangat ni Luan ang kanyang ulo at isinandal sa balikat ng ina. Doon, sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng mga basag na pangarap, nagsimulang maghilom ang isang nasirang ugnayan. Kinabukasan, maagang bumaba si Amihan. Naabutan niya si Manang Tala sa kusina. Nagtitimpla ng kape. Ang mga mata nito ay mugturin. Manang Tala, mahinang sabi ni Amihan. Ma'am, sagot nito. Walang ibang salitang namutawi. Isang tingin lang ay nagkaintindihan na sila. Isang tingin ng pasasalamat, pag-unawa at katapatan. Maya-maya, isang anino ang pumasok sa kusina. Si Luan. Ang mukha niya ay namumugto. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakayuko siyang lumapit kay Manang Tala. Manang Tala, sabi niya, ang boses ay paos at puno ng hiya. Hindi siya makatingin ng diretso. Patawarin niyo po ako. Isang salita lang, ngunit naglalaman ito ng lahat ng kanyang pagsisisi. Ang pagsisisi sa hindi niya pakikinig, sa kanyang paghusga, sa kanyang pagkabulag. Ngumiti si Manang Tala. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pagmamahal. Hinawakan niya ang braso ni Luan. Ano ka ba, iho? Matagal na kitang pinatawad, bago ka pa man humingi ng tawad. Kumuha ito ng isang tasa. Halika, ipagtitimpla kita ng mainit na kape. Sa simpleng gesto na iyon, gumaan ng kaunti ang pasan ni Luan. Pagkatapos magkape, tumayo si Amihan at kumuha ng walis at daspan. Sinimulan niyang walisin ang mga bubog mula sa nabasag na kopita at plato sa dining area. Ang mga bakas ng nagdaang bagyo. Nakita siya ni Luan. Sa isang sandali, pinanood lang niya ang kanyang ina. Ang inang sinabihan niyang lilisanin niya. Ang inang pinaratangan niyang malupit. Ang inang tahimik na nagtiis para sa kanya. Walang imik, kumuha rin si Luan ng isang basahan at nagsimulang punasan ang natapong alak sa sahig. Magkatabi silang naglinis, walang nagsasalita. Ang tunog lang ng walis at ng basahan ang maririnig. Sa bawat piraso ng bubog na kanilang pinuulot, sa bawat mantsa na kanilang nililinis, ay para na rin nilang inaayos ang nasira sa kanilang pamilya. Isang tahimik na pangako ng muling pagbangon. Lumipas ang ilang linggo. Ang Villa Amihan
ay unti-unting bumabalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit hindi na ito ang dating katahimikan na puno ng tensyon. Ito ay isang kapayapaan na nagmula sa isang masakit, ngunit kinakailangang katotohanan. Si Luan ay naging mas tahimik, ngunit mas maalalahanin. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Isang hapon, habang nagdidilig ng mga rosas si Amihan sa hardin, lumapit si Luan. Tumayo ito sa tabi niya. Pinapanood ang pagpatak ng tubig sa mga talulot ng bulaklak. Matagal silang hindi nagsalita. "Nay," basag ni Luan sa katahimikan. "Bakit, anak?" sagot ni Amihan, hindi humihinto sa pagdidilig. Huminga ng malalim si Luan. Ang kanyang tanong ay halos isang bulong, puno ng takot at kawalan ng katiyakan. "Sa tingin niyo po, posible pa kayang magmahal ako muli?" Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-ulan ay napalitan na ng malamig na simoy ng Disyembre. Ang Villa Amihan, na minsay naging entablado ng kasinungalingan at sakit, ay ngayon tahanan na ng isang bagong uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang hindi perpekto, ngunit totoo. Si Luan Di Masalang ay ibang tao na. Ang dating mapusok at mapaniwalaing binata ay nahubog ng karanasan. Mas marami na siyang oras sa bahay kaysa sa opisina at mas pinipili niyang manatili sa tabi ng kanyang ina kaysa lumabas kasama ang mga kaibigan. Ang sakit ay naroon pa rin, isang peklat sa kanyang puso, ngunit hindi na ito isang bukas na sugat. Ito'y naging isang paalala, isang masakit, ngunit mahalagang aral. Isang Biyernes ng gabi, tumawag ang isa sa kanyang mga kaibigan. "Bro, labas tayo. Inuman, gimmick. It's been months. Kailangan mo nang bumalik sa mundo," sabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Ngumiti si Luan. "Salamat sa imbitasyon, pare. Pero pass muna ako ngayon." "Bakit na naman? Don't tell me, kasama mo na naman ang nanay mo?" "Oo," sagot ni Luan. Walang bahid ng hiya. "Nangako akong sabay kaming maghahapunan. May lulutuin akong espesyal para sa kanya." "Hay nako, Luan. Under desaya ka na yata." Biro ng kaibigan. Tumawa si Luan. "Siguro nga. Sige na pare. Ingat kayo." Ibinaba niya ang telepono at nagtungo sa kusina. Naabutan niya roon si Manang Tala. Naghahanda ng mga sangkap. "Ako na po dyan, Manang," sabi ni Luan habang isinusuot ang isang apron. "Ako ang chef ngayong gabi." Napangiti si Manang Tala. "Ano namang lulutuin ng chef natin?" "Ang paborito ni nanay. Sinigang na hipon na maraming kangkong," nakangiting sagot ni Luan. Pinanood lang ni Manang Tala ang binata habang buong husay itong naghihiwa ng mga gulay. Ang mga kamay na dati sanay lang pumirma ng mga kontrata at humawak sa kamay ng isang sinungaling ay ngayon sanay nang magluto para sa pamilya. Isang ngiti ng kaligayahan ang gumuhit sa labi ng matanda. Ang ipinangako niya kay Don Ricardo ay natupad na. Ang pamilya ay ligtas at buo. Sa hardin, nakaupo si Amihan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay nagpapaalala sa kanya ng pag-asa. Hindi na siya ang babaeng laging nag-aalala at natatakot. Ang mga pagsubok ay nagpatatag sa kanya. Ang pagmamahal sa anak ang nagbigay sa kanya ng lakas na lumaban. Ang tanong ni Luan noon, 6 na buwan na ang nakalipas, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Sa tingin niyo po, posible pa kayang magmahal ako muli?" Noon, hindi niya ito sinagot ng diretso. Hinawakan lang niya ang kamay ng anak. Ngunit ngayon, alam na niya ang isasagot. "Nay." Nilingon niya si Luan na may dalang 2 tasa ng mainit na salabat. Umupo ito sa tabi niya at iniabot ang isa. "Para po hindi kayo ginawin," sabi nito. "Salamat, anak," sagot ni Amihan. Humigop siya mula sa tasa. Ang anghang ng luya ay nagbigay ng init sa kanyang lalamunan at sa kanyang puso.
Tahimik nilang pinanood ang mga huling sinag ng araw na naglalaho sa abot tanaw. Anak, basag ni amihan sa katahimikan. Naalala mo ba yung tanong mo sa akin noon? Tumingin si Luan sa kanya. Alam niya kung ano ang tinutukoy ng ina. Tumango siya. Ngumiti si amihan. Isang nangiting puno ng karunungan at pagmamahal ng isang ina. Ang tunay na pag-ibig, anak, ay darating. Sabi niya, darating ito kapag handa na ang puso mo na makita hindi lang ang ganda, kundi ang kabutihan. Kapag natutunan mo nang tingnan ang isang tao gamit ang iyong puso at hindi lang ang iyong mga mata. Hinawakan niya ang kamay ni Luan. Huwag kang matakot magmahal muli. Dahil sa pagkakataong yon, alam kong pipiliin mo na ang tama. At yung pag-ibig na yon, yun ang mananatili. Yun ang magiging huli mong bituin sa gitna ng madilim na gabi. Tumingin si Luan sa kanyang ina. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng klase ng pag-ibig na kailangan niya. Isang pag-ibig na tapat, walang kondisyon at hindi kailanman maglalaho. Kinaumagahan, maagang gumising ang mag-ina. Sabay silang lumabas sa hardin. Ang hamog ay nasa mga dahon pa at ang hangin ay sariwa. Si amihan ay may hawak na pandilig at si Luan naman ay may gunting para sa mga tuyong sanga. Walang nagsasalita. Ang maririnig lang ay ang lagaslas ng tubig at ang tunog ng gunting. Nagtutulungan sila sa isang ritmong perpekto at hindi na kailangan ng salita. Sa isang sandali, huminto si Luan at pinanood ang kanyang ina na masayang dinidiligan ang mga puting rosas. Ang mga rosas na dati simbolo ng isang mapanlinlang na pag-ibig, ngunit ngayon ay simbolo na ng isang bagong simula. Ngumiti si Luan. Isang ngiting totoo, isang namang ngiting nagmumula sa isang pusong nasaktan, ngunit ngayon ay buo na muli. Ang araw ay sumisikat na sa silangan. Ang bagong umaga ay dumating na sa Villa Amihan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amihan at Luan. Isang paglalakbay mula sa mapait na kasinungalingan patungo sa isang panibagong umaga. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig. Salamat sa paglalaan ninyo ng inyong oras upang subaybayan ang bawat pagsubok, bawat luha, at bawat tagumpay ng ating mga tauhan sa ang huling bituin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, naramdaman kong buhay na buhay sila. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Amihan, ang sakit ng pagkabulag ni Luan, at ang hindi matatawarang katapatan ni Manang Tala. Ang kanilang kwento ay naging isang paglalakbay na hindi ko malilimutan, at sana'y ganoon din para sa inyo. Naway baunin natin ang aral ng kanilang istorya. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi masusukat sa kinang ng panlabas na anyo o sa tamis ng mga salita, kundi sa busilak ng kalooban na handang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ito ay kwento ng pagpapatawad, hindi lamang sa pagkakamali ng iba, kundi pati na rin sa ating sarili. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Nagaano man kadilim ang gabi, laging may nag-aabang na bagong umaga na puno ng pagkakataong magsimula muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang mananatili sa inyong mga puso? Ang inyong mga komento ay magsisilbing inspirasyon sa mga susunod pang kwentong ating pagsasaluhan. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, nagmamahal, lihim ng puso.